Tita, buy mo ako ng helicopter po na may remote. Ano yun? Magkano kaya yun? Mga nasa 5K yun, nak. Tumingin kasi kami. Nagmura na nga yun. Yung kaklase niya kasi, nakita niyang meron nun. Tapos sa mall daw nabili. Nung tignan namin, ayun, nakasale siya na 5K na lang. Bilihin mo na, nak. Para naman sa pamangkin mo Ang mahal naman po ng laruan na yun. Di ba po may tablet naman siya? Kakabili lang nun eh. Yun na nga. Naibenta na rin yung tablet niya. Nung nakaraan kasi, wala kaming makain kaya ganun. Po, paanong wala po kayong makain? Ipinadalan ko po kayo ng pera. Ilang linggo naman ng last mong padala na yun. Ang dami namin kailangan dito sa bahay. Hindi naman yun sasapat. Nangihingi nga ako sa'yo nung nakaraan. Hindi mo naman ako napadalhan agad kaya ayun. Ibinenta ko na lang muna para naman may makain kami dito. Tsaka minsan lang din naman mag-request itong pamangkin mo. Ibigay mo na. Magpapasko naman na. Pero po kasi... O ayan, hindi ka bibigyan ng tita mo. Ano ba, Chikoy? Huwag ka nga umiyak dyan. Sige na, patayin mo na tong call kung hindi ka rin naman pala makapagbibigay. Hindi naman kita mapipilit, di ba? Baka mamaya sabihin mo pang masama akong ina. Kahit na ang gusto ko lang naman sana, yung maibigay din sa apo ko yung gusto niya. Pero mukhang ayaw mong maging masaya ang pamangkin mo. Minsan na nga lang tayo mag-usap ganyan ka pa. Sige na, hayaan mo na lang. Ayan, hindi ka ata nakukonsensya na umiiyak na itong pamangkin mo. Okay lang, wala kaming pera Ikaw lang inaasahan namin. Ano ba namang magagawa namin kapag ayaw mo kaming tulungan, di ba? Okay lang. Sige na po ma, magpapadala na po ako bukas. Ay talaga ba? Sabayan mo na sana ng dagdag para mag-grocery kami ha. Sige na, patayin ko na tong call, matutulog na ako. Sadyang minsan, merong mga pamilya na umaasa sa iisa lang. Laging dapat nagpapaubaya para sa kanila at lagi nilang hinihingian ng wala man lang pasalamat. Dahil ganon ang pamilya ni Geneva. Pero lahat ng bagay na sobra ay nakakasama. Kahit pa sobrang pagpapahalaga ito sa pamilya. Ano kaya ang kahahantungan ng palahingi na pamilya? Ito na si tita mo, dali na. Ano yung sinasabi mo kanina? Kaya mag-call tayo kay tita? Ito na siya dali na. Ay, ano ba yan? Nagtatago na naman sa likuran ko. Ito na kausapin mo na, bilis na. Ayoko po, nahihiya na po ako Kayo na po magsabi, Lola. Dali na, ito na nga Kanina pilit ka ng pilit na tawagan natin si tita mo tapos ngayon ayaw mo naman magsalita. Bilisan mo na, sabihin mo na ha. Ano ba yun, Chikoy? Papabili ka ba ng bagong laruan? Di ba sabi ko may ipapadala si tita dyan? Wait mo na lang yun kasi magandang laruan yun. Nakita ko lang dito yun nung nag-mall ako. Hindi po, tita. Hindi naman po yung laruan Oh, ano nga? Hindi mo naman kasi sinasabi kaya paano ko malalaman? Nagtatago ka naman kasi kay mama. Sabihin mo kay tita mo na gusto mo ng tablet. Dali na, bili ka kamo niya. Kasi po, gusto ko po ng tablet, tita. Buy mo po ako. Yung dito po, Jonas, meron po siyang tablet Doon po siya nanunood at naglalaro po. Gusto ko rin po ng ganun Kasi po, iniinggit niya ako. Kaya sabi ko magkakaroon din po ako ng ganun. Kasi po bibigyan niyo po ako. Baka naman hindi ka makapag-aral ng mabuti niyan kapag may tablet ka na. Baka wala ka ng ibang atupagin dyan kundi manood at maglaro. Hindi po may honor nga po ako May medal nga po ako. Aakit po si Lola. Gift niyo na lang po sa akin yun. Mabait din naman po ako Oo nga, bigay mo na sa pamangkin mo. May nagbebenta nito medyo mahal nga lang. Kahit ipadala mo na lang bukas, para naman hindi na naiinggit itong pamangkin mo.
isipin mo yun. Yung kapitbahay natin na wala namang anak na nasa ibang bansa, ay yung apo niya may tablet. O syempre naman, hindi po pwedeng wala yung sa pamangkin mo, di ba? Ikaw ba, gusto mo na yung pamangkin mo magmukhang kawawa? Tignan ko po muna, ma. Wala pa naman po akong sahod. Saka nagpadala po ako sa inyo nung nakaraan, di ba? Pwede pong dito ko na lang bilhan si Chikoy. May mga mas mura po dito. Kaso lang po, baka mga next month pa to kasi ipapasabay ko sana sa pag-uwi dyan ni Mayi. Ano ba yan? Ang tagal naman. Wala na. Malungkot na tong pamangkin mo. Pinagyayabang pa naman niya na bibilhan mo siya ng tablet. Oh, Chikoy, kausapin mo ang tita mo. Sa susunod na lang daw. O yan, ayaw ka na kausapin. Paano? Magkano lang din naman yon? May ipon ka naman dyan. Imposible namang wala, hindi ba? Para minsan lang hihiling itong pamangkin mo Hindi mo pa talaga pinagbigyan. Kausapin ko muna si Chikoy, ma. Wala na, umalis na. Nagtatampo na yon. Tumakbo na doon sa kwarto nila. Iniisip pa naman niyang makakapaglaro na siya. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Ibigay mo na ha. Alam mo naman na minsan lang manghingi itong pamangkin mo Alam mo bang proud na proud siya sa'yo? Ang sabi niya pa sa mga kalaro niya na sobrang bait ng tita niya. Kaya wag mo namang biguin yung pamangkin mo. Ayaw mo naman sigurong sumama ang loob niya sa'yo. Talagang kinokonsensya ng pamilya ni Geneva ang dalaga. Dahil nga hindi siya nagbibigay ng pera para sa pambili ng hinihiling ng kanyang pamangkin. Hanggang sa napilitan na lang siyang magbigay ng pera. Dahil nga ayaw niyang may nagtatampo sa kanya, lalo na ang pamilya niya. Hanggang sa 2 araw bago ang sahod nila, wala nang makain si Geneva. Pinagkakasya na lang niya ang isang tinapay para sa 2 araw niyang pagkain. Oh, hati na tayo dito sa niluto ko. Kung hanggang bukas yan ang kakainin mo, baka mamatay ka niyan. Kailangan mo ng lakas, lalo na sa trabaho natin. Baka mamaya bigla ka nilang bumulagta dyan. Alam mo, tinitipid mong sarili mo, tapos yung pamilya mo sa Pilipinas, akala mo mga anak ng pinakamayamang tao sa mundo. Gastos doon, gastos kung saan-saan. O yung isa, yung friend ko na kapatid mo. Ang lakas nun manlibre sa mga barkada niya, ha? Kita ko nakatag siya tapos nagpapasalamat tropa niya. Wala namang trabaho yun, na. Baka may pera pa siyang bigay ko. Yun na nga. Bigay mo. Sa halip kasi na magnegosyo sila para tulungan kang kumita, ay nagtutulungan pa sila para maubos ang kita mo. Kung ako sa'yo, limitahan mo yung bigay sa kanila. Hingi sila ng hingi. Bigay ka naman ng bigay. Tapos pangarap mong umasenso sa buhay? Walang taong aasenso na gano'n ng pamilya, no? Kasi nga 'di ba, nung umalis ako ng Pilipinas, ang goal ko talaga maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Kaya nga todo kayod ako rito. Kung pwede nga lang ako magkaroon ng part-time ginawa ko na. Be, 3 years ka na dito sa Saudi. Hindi ka makauwi sa inyo dahil wala ka man lang ipon. Anong akala nila sa sahod mo rito? 1,000,000 sa isang buwan? Kung makapag-demand naman sila sa'yo, tapos ang dami mo pang utang. May iba ka pang utang na 3 taon na rin. Hindi mo matapos-tapos dahil mas inuuna mo sila. Naku, hindi ganyan ha? Oo na, babayaran naman kita Alam mo naman na kailangan lang talaga 'di ba? Saka tinutubuan naman kita. Hindi yon ang point ko. Hindi pa ako naniningil sa'yo. Ang sinasabi ko, intindihin mo naman ang sarili mo. Oo, panganay ka. Sabihin na natin gusto mo silang tulungan. Pero di ba, dapat sila rin handa kang tulungan. Mga kapatid mo pwede na yung magtrabaho Pati yung isa na may asawa na. O ayun, pati asawa sa'yo umaasa. Kung hindi pa naman makapal ang mga mukha nun, di ba? Ako nang gigigil sa kanila Nagpapahinga pa lang naman. Pahinga? 1 taon na pahinga? Kung ikaw nga hindi makapagpahinga ng lalagpas na 1 araw kahit na inaapoy ka na sa lagnat. Oo yan, tinotolerate mo kasi yung mga maling gawa nila. Kaya tama lang din na ikaw mag-suffer. Dapat pati sa'yo naiinis ako Kasi hindi ka naman nila gaganyanin kung hindi ka nagpapaganyan. Puro ganyan walang ganon-ganon. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo Sinasabi ko kung anong totoo. Pumapayag ka
Kaya maging sila, ganyan na lang din kung ituring ka. Ay, paulit-ulit na lang din naman tayo sa ganitong usapan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, o ano bang magagawa ko, di ba? Pero hayaan mo na, para naman to sa pamilya eh. Pamilya ko mahirap din naman. Pero sila gumagawa ng paraan doon sa Pilipinas. Iba-iba talaga ang pamilya. Merong akala mo may pensyon para magpaka-chill-chill. Tapos hindi man lang nangangamusta dito. Kahit naman ilang beses na pagsabihan ni Charmy ang kanyang kaibigan, hindi pa rin naman ito makikinig sa kanya. Hanggang sa dumating na ang araw ng sahod niya. Sakto naman na nagkasakit si Geneva. Sumumpong ang sakit ng kanyang tiyan dahil buong araw siyang hindi kumain. Dahil wala na siyang pagkain. Nahihiya naman siyang kunin ang bigay ng kaibigan niya, lalo na at alam naman niyang pare-pareho lang silang nagpapakahirap para sa pera. Nung bumalik na sa kanilang kwarto si Geneva, tumatawag na ang kanyang ina. Nak, agahan mo naman bukas magpadala dito ha. May hulugan kasi ako eh. Umaga yung darating. O kaya baka may bukas pa dyan para sana bukas anuhin ko na lang dun sa bayan. Sige po ma, medyo masakit kasi ang tiyan ko eh. Papahupa lang po ako. Uminom ka kasi ng tubig para hindi sumakit ang tiyan mo. Sige na, padala ka na lang ha. Tapos may chat daw pala sa iyong kapatid mo. Basahin mo na lang. Hindi man lang kinumusta ang dalaga. Ni hindi man lang nagpakita ng pag-aalala kahit na sinabi na niyang may sakit siya. Dahil ang mas pinag-aalala ay ang maipapadala niyang sahod. Noong nabasa niya ang mensahe sa kanya ng kapatid, nang hihingi ito ng pera sa kanya dahil kaarawan ng kasintahan nito. Gusto niya raw sanang ilibre sa maganda at mamahaling kainan. Kaya nagagalit sa kanya si Charmy. Nagbibigay siya kahit na wala naman daw kwenta ang paggagamitan ng pera ng pamilya niya. Wala na namang natira sa kanya, kundi barya-barya na itinabi niya para sa sarili niya. Ilang araw siyang naghirap sa sakit ng kanyang tiyan, pero ayaw niyang magpahinga kahit na isang araw dahil nanghihinayang siya sa pera. Hanggang sa isang gabi, tumawag na naman sa kanya ang kanyang ina. Nak, may sasabihin daw sa si Chikoy. Sige na, sabihin mo na kay tita mo. Ayoko po la. Nahihiya po ako eh. Ikaw na lang po magsabi kay tita. Ay, ito ka na naman. Kanina ang sabi mo, call ko si tita mo. O tapos ikaw ang kakausap. O ito na, bilisan mo na. Pambili ka mo ng cake para kay teacher mo. Magbibigay naman yan si tita mo basta ikaw magsasabi. Tita. Tita. Po, ano yun? Tita, pwede po ako humingi ng pambili ng cake? Bibigay ko po kay teacher ko. Bakit? Anong meron? Birthday ba ni teacher mo? Teacher's Day po. Ah, ngayon na pala yun. Sa susunod pa po. Pero bibili po kami ni Lola. Ibibigay po namin kay teacher po. Mga magkano kaya yung cake na bibilhin mo? 300 pesos, ganon? Nak, saan naman naabot yung 300 pesos na cake? Wala namang ganong presyo ng cake gayon. Nasa 800 na yon, Nak. Yung medyo malaki sana sa Red Ribbon. Wala na po ba kayong naitabi dyan, ma? Wala na nga, Nak. Paano? Itong tatay mo, aba, nung nakaraan, inimbitahan ang mga kaibigan niya rito. O ayun, ilang case ng Red Horse yung nabili namin. Tapos yung pinampulutan nila pinakyaw nung barbecuehan dito sa may kanto. Kung meron naman ako, alam mo naman na hindi ako hihingi sa'yo. Sige po, bukas na lang, ma. Dagdagan mo sana, Nak. May hulugan kasi ako sa foam. Kumuha ako ng foam para doon sa kapatid mo at mag-live-in na sila ng girlfriend niya. Abay, buntis ba naman? Magkakaroon ka na ulit ng pamangkin. Nakakatuwa, di ba? Hindi na alam ni Geneva kung matutuwa pa ba siya o hindi. Dalawa na ang pamangkin niya at doon pa lang hirap na siyang buhayin ang mga yon. Paano pa kung nadagdagan pa ulit?
dahil alam niyang obligasyon niya na naman ang magiging anak ng mga kapatid niya. Siya ang bubuhay at magpapaaral sa mga yon. Bilang yon ang alam niyang paraan ng pagtulong sa pamilya niya. Kaya ko to para sa pamilya ko. Para sa pamilya na pabigat sa buhay. Tinuturuan nila yung bata na maging palahingi. Aba, kapag may gusto sila, yung bata ang pinapatawag nila para humingi ng kung ano-ano. Kung ako yan, hindi ako magpapadala. Ang galing naman. Malaking cake para sa teacher. Oo, andun na tayo sa gustong magpasalamat sa teacher. Bakit? Hindi ba pwedeng letter lang? Hindi ba pwedeng walang malaking cake? Kung wala naman silang pambili, di ba? Hayaan mo na, minsan lang naman. Minsan pa pala yan, ah. Anong palagi sa'yo? Araw-araw ba? Tulog na tayo. Maaga pa ang trabaho natin bukas. Okay, sige. Bahala ka sa buhay mo. Siguro matatauhan ka na lang yan kapag tumanda ka na tapos wala ka nang maikukwento na masayang nagawa mo sa buhay mo. Ay, ewan. Kung magkakaroon ka pa ng anak niyan, may bala ka ba bang magkaroon ng sarili mong pamilya? Oo naman, gusto ko rin naman magkaroon ng asawa. Pero hindi pa naman sa ngayon. May tamang panahon pa naman yan kapag okay na ang pamilya ko. Kapag yumaman na ako at naiahon ko na sila sa kahirapan. Alam mo kung ikaw lang, solo ba? Hindi umaasa yung pamilya mo. May chance ka pa na yumaman. Pero yung yayaman ng pamilya mo na ganyan ang gawain, aba, tumaya ka ng loto at umasa ka sa himala. Kasi kung ikaw lang ang nagtatrabaho tapos ganitong sahod mo, huwag ka na mangharap na yumaman, girl. Ang yumayaman at umaahon sa hirap na pamilya ay yung pamilyang hindi lang umaasa sa isa. Oo na, matutulog na nga, pinapagalitan mo pa ako eh. Kahit na ilang beses pang pagsabihan si Geneva, mas ipinaglalaban niya pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya kahit na inaabuso na siya, tinutulungan niya pa rin. Ilang linggo pa ang lumipas, muntik pang maaksidente si Geneva dahil muntik siyang mabundol ng sasakyan. Nung umiwas siya, nagalusan pa siya, kaya hindi niya gaanong maigalaw ang kabila niyang braso. Nakakapagtrabaho pa siya, pero bibihira lang siyang kumilos dahil hindi niya pwedeng puwersahin ang kanyang braso. Baka lumala pa at mapahamak pa siya. Baka mas lalo siyang hindi makapagtrabaho at hindi siya makapagpadala ng pera sa kanila. Noong isang beses, tumawag sa kanya ang ina. Tingnan mo ma, may bali yung isa kong braso. Umiwas kasi ako sa sasakyan eh. Nilalagnat nga ako kagabi. Buti na lang nakainom ako ng gamot. Ay, buti naman. Nakakapag-OT ka ba? Nakakapag-work ka? Eh, hindi naman kulang yung ipadadala mo sa amin sa sahod. Kasi kailangan ng kapatid mo, di ba nga birthday niya? Magpapaparty kasi dito sa bahay eh. Invite namin mga kamag-anak natin nang mamaliit sa atin doon. Ipapakita namin sa kanila na umaangat na tayo sa buhay. Yung si tita mo, baby, ayun, nangungutang sa akin. Aba, hindi ko nga pinautang. Kailangan kasi ng apo niya pang pa-ospital. Pero hindi yon. Baka gagamitin lang niya kung saan. Galing naman niya, di ba? Noong nang wala tayo tumutulong pa siya sa atin. Sana po pinautang nyo ma. Kasi po wala naman siyang naitulong na pera sa atin noon pero nung nag-apply po ako, sila yung nagpatuloy sa akin sa bahay nila. Hindi ko po kasi yun gaano nakakausap. Nahihiya po yata sa akin magsabi. Huwag mo na yun intindihin. Tayo lang ang pamilya. Hayaan mo sila. Imbis na itulong mo sa kanya yung pera, ipadala mo na lang sa amin. Mas kailangan naman namin yon. Pero kung maliit na halaga lang din naman po yung hihiramin niya, baka po mapagbigyan nyo na lang po. Malaki naman po yung pinapadala ko sa inyo. Alam mo, lumipat ka na lang sa Japan. Alam mo yung anak ni Juday? Yung dito sa may dulo, yung anak niyang dalaga. Si ano? Ay, nakalimutan ko na kasing pangalan ng bata na yon. Si Joyce po ba? Ayun, si Joyce. Ay, nasa Japan na yun. Alam mo, sabi ng kapatid mo, ang sahod daw sa Japan nasa 100K. Kaya doon ka na lang lumipat. Ang baba ng sahod mo dyan, no? Kapag po ganon, uuwi ako tapos mag-aaral pa po ako ng language nila dun. Baka abutin pa ako ng ilang buwan o kaya taon na walang trabaho. Ay,
Ay, ganon. Hindi ba po pwede na dyan ka muna tapos sa kakalilipat ng bansa? OFW ka naman na kamo. Ang laki kasi ng sahod dun ah. Baka kapag ganun ipapadala mo sa amin, mamuti mata ng mga chismosa nating kapitbahay. Dahil lagi na kami may paparty dito. Malapit na pala ang Pasko ha. Yung mga padala mo sa amin ha. Opo, saka po pala may ipapasabay ako kay Charmy. Uuwi po kasi siya kaya sa kanya ko na lang po ipapasabay yung mga pasalubong na regalo sa mga bata. Bigyan mo naman ng gold yung kapatid ng papa mo. Yung tita Badet mo. Nandito yun nung nakaraan. Kako sa kanya balik siya sa Pasko kasi pwede mo siyang regaluhan ng gold. Mura naman ang gold dyan, di ba? Wala na po akong extra, ma. Baka po kapusin ako nun sa budget. Kasi magpapadala pa po ako sa inyo nun. Panghanda niyo po hanggang sa New Year. Minsan lang naman hihingi ng pabor sa'yo yung tita mo na yun. Tsaka para ipamukha na rin sa kanyang nakaangat na nga tayo sa buhay. Noon, minamata niya pa yung pamilya natin, di ba? Kapag binigyan mo yun ng gold, aba, mapapasabi yun na sana naging mabait siya sa atin doon. Susubukan ko na lang po, ma. Hindi po ako sure dyan. Basta po uunahin ko na lang yung sa inyo. O tapos yung kapatid mo, gusto na raw nilang magpakasal bago sana mga nakitong si Rita. Papasagot na sana muna sa'yo Sa atin kasi ang lalaki, mas malaki daw ang kailangang ambag natin kaysa doon sa pamilya ng babae. Sa mayor po yan, ma? Hindi nga Gusto nila sa simbahan. Magsusuot ng puti, yung hipag mo. Tapos doon, imbitahan halos lahat na kamag-anak natin. Ipapakita lang din ba natin sa kanila na kaya natin magkaroon ng engrandeng kasalan? Para mainggit naman sila sa atin na kaya natin yung ganon. Ayoko nang mapahiya tayo sa kanila Hindi po ba pwede yung simple lang po? Tapos yung pera ibibigay na lang para magkaroon sila ng sariling bahay? Tinitipid mo ba kami? Kung tinitipid mo kami, sabihin mo lang. Ay, hindi po. Hello? Hello, ma? Alam na agad ni Geneva ang ibig sabihin nun. Nagtatampo ang kanyang ina dahil ayaw na ayaw pa naman itong tumatanggi siya kapag may hiling ito. Dahil pakiramdam ni Eresita, ayaw na siyang tulungan ng kanyang anak. Kahit na ang gusto lang naman ni Geneva ay magtipid sila dahil nagbabalak siyang umuwi sa Pasko. Pero mukhang mag-isa na naman siyang magdiriwang ng Pasko at bagong taon. Ilang araw pa ang lumipas, ubos na naman ang pera ni Geneva sa pagpapadala sa pamilya niya. Dahil kahit nagbigay na siya, hinihingian pa rin siya ng kahit na sinong miyembro ng pamilya nila. Habang siya, bigay ng bigay. Hindi lang naman si Charmy ang nagsasabi sa kanya na kontrolin niya ang pagpapadala ng pera sa pamilya niya. Pero sadyang hindi sila pinakikinggan ni Geneva. Mas lamang pa rin sa kanya ang kagustuhan na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kaya kahit na hindi na niya kaya, magtitiis siya para lang sa kanila. Minsan pa, tumawag ang kanyang ina at ang iniharap na naman sa kanya ay ang pamangkin. Bakit ba ganyan ka kapag kausap mo na ang tita mo? Sige na, magsabi ka na. Kanina pinipilit mo pa akong tawagan natin o ngayon, hindi ka naman makapagsalita. Bakit kasi sa akin ka na humihingi? Alam mo na ngang tita mo ang may pera. Pinadadalahan lang ako, no? Ano na? Sige na, magsalita ka na. Ano ba yon, Chikoy? Sige na, sabihin mo na kay tita. May pasalubong ako sa iyo sa Pasko. Ipapadala ko kay tita Charmy mo. Bilisan mo na. Sabihin mo, papapili ka ng laruan, yung may remote. Dalian mo na. Tita, buy mo ako ng helicopter po na may remote. Ano yun? Magkano kaya yun? Mga nasa 5K yun, nak. Tumingin kasi kami. Nagmura na nga yun. Yung kaklase niya kasi, nakita niyang meron doon. O tapos sa mall daw nabili. Nung tignan namin, ayun, nakasale siya. Na 5K na lang. Bilhin mo na, nak. Para naman sa pamangkin mo Ang mahal naman po ng laruan na yun. Hindi po ba may tablet naman siya? Kakabili lang nun Ayun na nga. Naibenta na rin yung tablet niya. Nung nakaraan kasi wala kaming makain kaya ganun. Po,
Paanong wala po kayong makain? Pinadalan ko po kayo ng pera. Ilang linggo naman na yung last mong padala. Ang dami namin kailangan dito sa bahay. Hindi naman yung sasapat. Nangihingi nga ako sa'yo nung nakaraan hindi mo naman ako napadalhan agad. Kaya ayun, ebidenta ko na lang muna para naman may makain kami dito. Tsaka minsan lang din mag-request itong pamangkin mo. Ibigay mo na. Magpapasko naman na Pero po kasi... O ayan, hindi ka bibigyan ng tita mo. Ano ba, Chikoy? Huwag ka nga umiyak dyan. Ay, sige na, patayin mo na tong call kung hindi ka rin naman magbibigay. Hindi naman kita mapipilit, di ba? Baka mamaya sabihin mo pang masama akong ina. Kahit na ang gusto ko lang naman, yung maibigay din sa apo ko, yung gusto niya. Pero mukhang ayaw mo maging masaya ang pamangkin mo Minsan na nga lang tayo mag-usap, ganyan ka pa. Sige na, hayaan mo na lang. O yan, hindi ka ata nakukonsensya na umiiyak na itong pamangkin mo. Okay lang, wala kaming pera Ikaw lang inaasahan namin. Ano ba naman magagawa namin kapag ayaw mo kaming tulungan, di ba? Okay lang. Sige na po, Ma. Magpapadala na ako bukas. Talaga ba? O isabayan mo na sana ng dagdag para mag-grocery kami, ha? Sige na, patayin ko na itong call. Matutulog na ako. Hindi na umapila ang dalaga. Dahil alam naman niyang kahit na anong idahilan niya, magbibigay at magbibigay pa rin naman siya sa kanyang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas. Kahit na hindi niya pasahod, humihingi pa rin ang kanyang pamilya. Kundi ang ina, ang kapatid naman niya. Naging maluho na rin ang mga pamangkin niya at tinatawagan lang siya para manghingi. Ni hindi man lang kinakamusta kung ano na ang lagay niya. Laging iniisip ang pera na kaya niyang ibigay. Magkasakit man siya, pera niya lang ang mahal ng pamilya niya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin naman maialis ni Geneva ang pagbibigay ng pera sa kanila dahil nakokonsensya naman siya. Iniisip niya na sino na lang ba ang magtutulungan kundi silang pamilya lang. Isang beses pa, nakakilala si Geneva ng isang binata. Pilipino rin ito na sa kaparehas na bansa nagtatrabaho. Nagkamabutihan silang dalawa. Pero boyfriend mo na? Hindi ko pa naman siya sinasagot. Nanliligaw pa lang sa akin. Pero wala namang asawa sa Pilipinas. Wala naman. Saka nakita ko sa Facebook niya, wala naman. Sana nga wala talaga, di ba? Pero ang sabi niya, wala naman. Kahit nga raw jowa sa Pinas, wala. Inaaya niya nga ako na kapag uwi namin ng Pilipinas, isasama niya ako sa kanila. Sa parents niya ba, may dati raw siyang ka-live-in. Pinakita niya sa akin yung picture pero mga 1 taon bago siya nagpunta rito, naghiwalay na silang dalawa. Wala rin siyang anak. Tama nga na kilalanin mo munang maigi. Baka mamaya alam mo na, yung iba kasi dito, kahit may asawa sa Pilipinas, nagiging single. Pero pinatunayan niya naman sa akin na wala nga. Sige, buhay mo naman yan. Basta pinagsabihan lang kita. Ikaw ba? Ready ka na ba na magkaroon ng boyfriend? Sige, sabihin na nating single nga yang si ano. Ano ulit pangalan nun? Joshua? Oh, ayun. Ready ka na ba na magkaroon ng boyfriend? Alam mo, kapag may boyfriend ka na, magkakaroon na kayo niya ng pangarap. Lalo na kung magiging mag-asawa kayo. Ibig sabihin lang nun, hindi na lahat ng pera mo maipadadala mo sa pamilya mo. Mahahati na yun. Yung pera mo, yung kalahati nun, mapupunta sa savings ninyo para sa plano ninyo sa buhay. Hindi naman pwedeng siya lang magpaplano nun, no? Dapat dalawa kayo. Unfair naman kung sa lalaki mo ay aasa lahat. Tapos bit-bit mo pa rin ang pamilya mo. Yun na nga ang iniisip ko Mag-aaral na kasi ang mga pamangkin ko. Ako lang yung maaasahan sa bahay. Lintik naman. Anong silbi ng mga magulang ng mga yun? Gumawa ng bata? Ano sila, pabrika ng bata? Tapos ikaw ang bubuhay? Hoy, Geneva, 30 ka na. 35 years old ka na, hoy. Ano ka, kabataan na hindi na pwedeng magkaroon ng asawa? Kung tutuusin nga, dapat may asawa ka na Yung mga mas bata nga sa'yo na kapatid mo, may mga asawa na, di ba? May mga anak na rin. O tapos ikaw bawal? Maiintindihan ko pang ikaw ang sasalo sa kanila kung nag-aaral pa sila. Kaso, ikaw pang sumasalo kahit gumagawa na sila ng bata.
Buhay na dapat nila yun eh. Ang sarap mong kurutin gamit ng nail cutter. Hindi ko alam. Kapag naman tumigil ako magpadala sa kanila, nakakaawa naman sila, di ba? Baka hindi nila kaya yung hirap ng buhay. Hindi nila malalaman kung kaya ba nila kung hindi nila masusubukan kung gaano kahirap kumita ng pera. Nasa ibang bansa man o nasa Pilipinas, alam nila yung magpahayahay lang sa bahay. Kasi nga sinasalo mo yung responsibilidad nila. Isipin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman ang sarili mo. Magmahal ka kung ramdam mo magmahal. Pero huwag mong pigilan ang sarili mong pangarap para lang saluhin ang mga batugan na yun. Baka magsisi ka niyan kung kailang huling-huli na talaga ang lahat. Kung kailang wala ka ng ibang maalala sa buhay mo, kundi puro sakripisyo sa mga taong iiwan ka rin naman kapag wala na silang mahihita sa'yo. Hindi ganyan ng pamilya. Kahit na anong magagandang payo ang sabihin ni Charmy sa kanyang kaibigan, hindi pa rin naman makikinig si Geneva. Pinipigilan niya ang sarili niyang magmahal kahit alam niyang nasa edad naman na sila para magpakasal o bumuo ng sariling pamilya. Minsan pa, sinubukan niyang magparinig sa kanyang ina patungkol sa pag-aasawa. Ako na lang pala walang asawa sa amin, no, ma? Mag-asawa na rin kaya ako. Ay wag! Huwag ka naman munang mag-asawa, Dak. Alam mo naman na ikaw lang ang inaasahan namin dito eh. Paano naman kami? Ikaw lang ang pag-asa namin para makaahon sa kahirapan. Kaya yung pag-aasawa na yan, madali lang yan. Andyan lang yan, yung lalaki na pwede mong maging asawa. Eh sa ngayon, tulungan mo muna kaming pamilya mo. Bumawi ka na lang muna sa amin, ha? Huwag ka mag-aasawa. Tsaka masaya kaya kapag dalaga lang na wala kang gaanong iniisip na anak. Mas okay na yung wala kang asawa para malaya ka. Eh bakit po sila dyan may mga asawa na? Eh, iba na ba yung mga kapatid mo rito? Basta, huwag ka muna mag-aasawa ha. Isipin mo na lang kami ng papa mo. Paano naman na kami kapag may pamilya ka na? Tsaka na, kapag nakapagtapos na ng pag-aaral ang mga pamangkin mo, huwag ka naman maging makasarili oh. Isipin mo rin naman ang pamilya mo. Hindi na lang nagsalita si Geneva dahil alam niya kung ano ang kahahantungan kapag ipinaglaban niya ang sarili niya. Alam niyang magtatampo na naman ang kanyang ina at baka sumama na naman ang loob nito sa kanya. Kaya mas pinili niya ang pamilya niya kaysa ang pagmamahal niya sa lalaking manliligaw niya. Pinalayo niya ang manliligaw sa kanya. Ipinagtabuyan niya kahit na nasasaktan siya. Ilang buwan lang din ang lumipas, sumapit na ang Disyembre. Uuwi na si Charmy ng Pilipinas. Pinadala na lang ni Geneva ang mga gamit na ibibigay niya sa kanyang pamilya. Mga regalo niya. Nung sumapit ang Pasko at Bagong Taon, hindi man lang siya nakatanggap ng tawag mula sa pamilya niya. May mga bumati sa kanya, pero may kasunod yung paghingi ng pera. Masama ang loob niya. Dagdag pang nakita niya ang post ng dating manliligaw sa bago nitong kasintahan at ikakasal na sila. Iniisip niyang kung siya sana yon, baka may asawa na siya. Sa edad niya, sa totoo lang ay naghahanap na siya ng lalaking magiging asawa niya at gusto na rin niyang magkaroon ng sariling anak. Pero wala naman siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Pinili niyang palayuin ang mga lalaking nanliligaw sa kanya para lang sundin ang sinasabi ng mga magulang niya na wag muna siyang mag-aasawa. Nung bumalik na si Charmy, sobrang lungkot naman ni Geneva. Para namang binagsakan ng langit at lupa yung mukha mo dyan. Ano ba nangyari sa'yo? Wala lang, nalulungkot lang ako. Ang saya nila nung Pasko at Bagong Taon. Tapos ako dito lang ako mag-isa. Natulog na lang ako. Oo, sobrang saya nila. May lechon sila eh. Ubos biyaya, sabi nga ng nanay ko. Talagang halos buong barangay na kayang pakainin ng pamilya mo. Oh, nung New Year, namigay ng pera yung tatay mo na para bang siya yung kumita noon para ipamigay lang. Hindi nga naman nila iisipin ng pera, lalo na kung andyan ka naman na nagbibigay sa kanila. Tumatawag nga sa akin eh, hindi ko muna sinasagot. Manghihingi na yan ng pera sa'yo. Ubus na pera niyan. Bumabaha ng alak sa bahay niyo eh. Lasing na lasing ang mga tao dun. Alam mo, kinakawawa mo lang ang sarili mo dyan sa ginagawa mo. Kung ako yan,
Hindi na ako magpapadala ng malaking pera sa kanila. Hindi na baling magalit sila sa akin. Basta matuto silang maghirap, nakitain ng pera. Sakripisyo mo na nga lahat eh. Kaso, nakukonsensya naman ako. Mas nakonsensya ka sa sarili mo. Ay, oo nga pala. Kahit pala anong sabihin ko sa'yo, hindi mo pala ako pakikinggan, no? Kasi mas mahal mo pa rin yung pamilya mo eh. Sakripisyo mo nga pala yan bilang panganay. Alam mo, nakakaawa ka, pero deserve mo yan. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Ikaw gumawa niyan sa kanila eh. Kaya ikaw rin na magdurusan yan. Kung una pa lang tinuruan mo na silang magbanat ng buto para sa sarili nilang pamilya, hindi ka sana ganyan. Kaso hindi ka pa rin natatauhan eh. Sila, pinipili nila kung anong gusto nila. Habang ikaw naman, pinipili mong bitawan yung gusto mo para lang sa kanila. Naaawa kasi talaga ako sa pamilya ko eh. Noon pa man, pangarap ko nang maiahon sila sa kahirapan. Oo na, nandoon na tayo sa gusto mo silang maiahon sa kahirapan. Tinutulungan mo na nga sila, di ba? Dapat lang din naman na gawin nila yung part nila. Hindi lang yung puro ikaw ang kikilos. Walang umaahon sa kahirapan na iisa lang ang kumikilos. Alam mo, ilang beses ko na tong sinabi sa'yo. Ewan ko ba kung anong mahirap intindihin. Alam mo, masipag ka naman eh. Matalino ka, madiskarte. Pero hindi ka uunlad kung lagi mo lang ibinibigay ang lahat ng meron ka sa mga taong inuubos lang yun ng basta-basta. Pero ayoko maging makasarili. Pero minsan, kailangan mong maging makasarili. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo kung anong gagawin mo. Hindi mo lang hinaharap na yon ang tamang gawin. Huwag kang makonsensya kung sila nga hindi nakukonsensya sa paghihirap mo, no? Umiyak na lang buong araw si Geneva. Hindi naging maayos ang trabaho niya buong araw. Pero nung kinahapunan na, tumawag na naman ang kanyang ina. Ayaw niya pa munang sagutin, pero sinabi na kakausapin siya ng pamangkin niya. Ayan na si tita mo. Sige na, sabihin mo na sa kanya. Tita, Oh, bakit? Ano yun? Tita, buy mo ko bagong laruan po. Yung motor po. Di ba may binigay na akong bagong laruan mo nung Pasko? Saka na muna, wala pang naiipon si tita. Gusto ko po nun eh. Yung kaklase ko po meron pong ganun. Yung motor po na sinasakyan niya, tapos po umaandar po. Sige na po, tita. Tingnan ko na lang kung may pera ko. Nak, ayan na. Nagtampo na yung pamangkin mo. Tumakbo na naman sa kwarto nila, oh. Hindi mo bang mapagbibigyan? Imposible namang wala kang ipon. Uuwi po kasi ako ng Pilipinas next month. Nag-iipon po ako. Ay, bakit ka uuwi? Gusto ko lang po. Ayaw niyo po ba ako makita? Gusto naman. Pero kung uuwi kang wala kang pera, huwag ka na lang muna umuwi. Alam nga namang ubusin mo yung ipon mo, baka pamasyal lang dito sa Pinas. Ano na bang gagawin mo dito? Ibigay mo na lang sa amin yung panggastos mo. Uuwi po ako kasi may reunion po kami ng mga kaklase ko. Nangako po ako sa kanila na uuwi ako. Hindi ka magbibigay sa pamangkin mo. Naku, magtatampo to sa'yo. Pagod po ako, ma. Sige po, bye. Tunay na pagod na si Geneva. Ni ayaw niyang makihalubilo o makipag-usap sa kahit na kanino. Hindi niya alam paano nagsimulang ganon. Basta ang alam niya lang, bigla na lang niyang naramdaman na ganon. Ilang linggo ang lumipas, hindi siya nagpapadala sa pamilya niya kahit na anong hingi sa kanya. Desidido siyang gusto nga niyang umuwi ng Pilipinas. Hanggang sa sumapit ang isang buwan, nakarating na siya ng Pilipinas. Umuwi siya sa bahay nila pero mukhang hindi masaya ang pamilya niya. Ay, kailan ka naman babalik niyan sa Saudi? Hindi pa nga po ako nag-iisang araw dito sa Pilipinas. Gusto niyo na ako magpunta ulit ng Saudi? Yung trabaho mo ba doon? Baka wala kang sahurin dyan sa susunod. Baka mababa na naman ang ipadala mo sa akin yan. Alam mo naman na ang daming kailangan dito sa bahay. Kapapanganak lang ng hipag mo. Meron po ako ipapadala sa inyo kasi may ipinasok naman ako. Saka gusto ko lang po ulit makita ang Pilipinas. Ganun ba? Baka may pera ka dyan, pambili ng ulam. Magbibigay ka na ba ng pera sa akin? Ano, maliligo ba tayo sa dagat? Yung mga kapitbahay natin, naghihintay lang yan sila na
magbibigay ka eh. May bitbit ka bang iba bukod dito sa isang box? Pwede po bang magpahinga muna ako saglit, Ma? Bigyan mo na muna akong pera. Yung papa mo ha. Huwag mong kalimutang abutan ng pera. Tapos yung mga kapatid mo, para naman hindi magtampo sa'yo. Yung pamangkin mo rin pala. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ni Eresita sa kanyang anak, ni hindi man lang binati ng pamilya niya si Geneva. Hindi niya ramdam ang mainit nilang pagtanggap sa kanya na makalipas ang ilang taon na hindi sila magkakasama ay muli silang nagkita-kita. Ang ramdam ng dalaga ay ang pera na hinihingi ng pamilya niya. Yung isa niya pang kapatid, nagpapabili sa kanya ng bagong cellphone at hindi lang basta cellphone, kundi yung mamahalin na nagkakahalaga halos ng kulang-kulang 100,000. Walang ganong halaga si Geneva, kaya tumanggi siya. Nagtampo ang kapatid niya, kaya hindi siya pinapansin. Minsan pa, nakasalubong ni Geneva ang mga kaibigan niya. Lahat ay may pamilya na. May mga asawa na. Yung iba, may mga anak na. Parang sa mga kaibigan niya sa lugar nila, siya na lang ang wala pa. Kaya parang ramdam niyang napag-iiwanan na siya. Isang gabi, kausap niya ang kanyang ina at nasabi niya yun. Bakit ba nagmamadali kang magkaroon ng sarili mong pamilya? Nagmamadali kang magkaroon ng anak? Kasi po yung edad ko, baka po mahirapan na ako magkaroon ng anak niyan. Ano naman kung hindi ka magkaroon ng anak? May mga pamangkin ka naman na. Sila na lang ang isipin mong anak mo. Silang alagaan mo. Iniisip ko lang po kasi na anong pakiramdam magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung matatawag kong asawa at anak, yung ganyan po sa kanila. Sila po, wala naman silang trabaho pero may pamilya sila. Baka naman dahilan mo lang yan para takasan ang responsibilidad mo bilang panganay. Hindi naman po sa ganun. Saka hindi ko naman po tatalikuran ng responsibilidad ko. Alam ko naman po yung kailangan kong gawing tulong sa inyo eh. Pero gusto ko rin naman po yung magkaroon ng sarili kong pamilya. Gusto ko na nga pong magkaroon ng asawa. Huwag kang magmadali. Hindi mo pa kami natutulungan. Parang ang ginagawa mo niyan parang sinasabi mong pabigat na kami sa'yo. Hindi naman po ganun yun. Sinasabi ko lang po kasi nga po tumatanda na rin po ako. Gusto ko po magkaroon ng taong karamay sa buhay. Hindi ba kami sapat na karamay sa buhay? Baka naman nadadala ka na naman ng sabi-sabi ng mga kakilala mo. Lalo na yung Charmy. Sama ng ugali ng babaeng yun Ang tabil ng dila doon. Nung naghatid yun dito ng padala mo, sinabihan pa naman kami na magtrabaho naman kami. Huwag kami puro asa sa'yo. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng mga ganong klase ng tao ha. Dahil kami, pamilya mo kami at obligasyon mong tulungan kami. Alam mo naman na ikaw lang ang makakapitan at pag-asa namin. Huwag mo naman sana kaming biguin, ha? Hindi na lang kumibo si Geneva dahil alam niyang hindi niya rin naman matitiis ang pamilya niya kung sakali man na magkaroon sila ng samaan ng loob. Nung nakabalik na si Geneva sa trabaho nila, hindi pa rin siya nagiging masaya. May kulang. Alam niya at ramdam niyang may mali. May kailangan siyang hindi niya makuha-kuha. Hanggang sa nakakilala na naman siya ng bagong lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Pilipino rin na matagal na sa trabaho sa ibang bansa. Matagal na niya itong nakakasalamuha pero hindi niya lang binibigyan ng pagkakataon dahil takot pa siyang magmahal. Ang una niyang pinagsabihan ay ang kaibigan niya. Ay oo, yun, kilala ko yun. Walang asawa yun. Kasi yung kapatid nun kilala ng asawa ko Boyfriend mo na ba siya? Oo, kaso hindi ko pa sinasabi kina mama kasi baka magalit sa akin. Ang sabi niya nga pag uwi namin ng Pinas next year, magpakasal na kami. Ayun naman pala Mag-ipon na kayo. Baka naman ipadala mo na naman lahat ng pera mo sa pamilya mo na yan ha. Paawat ka naman. Hindi ko pa nga nasasabi sa bahay. Magagalit na naman sa akin si mama niyan. Mag-asawa ka na. Baka hindi ka na yan magkaroon ng anak, no? Alam mo, kapag tumuntong ka na ng 40 niyan, baka lalong mahirap sa'yo na magkaroon ng anak. Tama na yung tulong-tulong mo sa kanila. Kung tutulong ka man, yung sakto lang para sa parents mo. Huwag na doon sa mga kapatid mo, no? Para matuto naman sila magtrabaho. Hindi yung mag-aasawa sila tapos sagot mo pa rin.
Hindi ba ako masamang anak nito? Hindi ba ako masamang kapatid? O sige, ikaw ang tatanungin ko. Gusto mo bang tumandang dalaga? Hindi. Gusto mong alagaan ang sarili mong anak? Oo naman. Pangarap ko kaya mag-alaga ng anak. Oh, alam mo na ang sagot sa tanong mo. Kapag ito, katulad ng kay Joshua na pinalayo mo, ay ewan ko kung magkakaroon ka pa ng asawa. Baka wala nang lalaking para sa'yo kapag pinakawalan mo pa ang chance na to, no? Huwag puro silang isipin mo, ha? Pati na rin ang sarili mo. Naguguluhan na ang dalaga sa mga desisyon niya sa buhay. Madalas kasing kinokonsensya siya ng kanyang pamilya, lalo na kapag kulang ang ipinadadala niyang pera. Kung ano-anong paawa ang naririnig niya. Dinadamay pati ang mga pamangkin niyang umaasa raw sa kanya. Dagdag pang buntis na naman ang isa niyang kapatid, kahit na wala pang 1 taon ang anak nito. Minsan pa, tumawag ang kanyang ina. Nak, may chat daw sa'yo ang kapatid mo, ha? Nagsin ka lang daw. Magpapadala ka raw ba ng pera sa kanya? Hindi ko po alam, Ma. Wala po akong extra ngayon. Ano ba ginagawa mo dyan at lagi kang walang pera? Kulang na nga yung padala mo sa amin nung nakaraan. Manghihingi nga ako ng pera ngayon at may hulugan ako bukas. Para naman pong hindi na natapos yung hulugan nyo. Oy, bakit? Ginamit ko naman yun para dito sa bahay, Hindi ka kasi nagpapadala ng malaki sa akin. O ayan, hindi ko tuloy mabili ng cash. Kaya hulugan na lang ang ginagawa ko. Magbigay ka naman sa kapatid mo. Kailangan niya yon. Tapos yung papa mo nanghihingi rin pala ng pera. O ito, kausapin mo. Sa sahod na lang po ako magbibigay. Ipinaglaban talaga ni Geneva na sa sahod na lang siya magbibigay. Kaya mas lalong nainis sa kanya ang pamilya niya. Kaya nung nag-post siya ng litrato nila ng kanyang nobyo, tumawag na naman sa kanya ang ina. Nagagalit ito sa kanya dahil sinisisi ang lalaki na yon kaya hindi siya nakakapagpadala ng pera sa kanila. Wala naman pong kinalaman si Matt. Siya pa nga po yung nagbibigay ng pera sa akin Saka nag-iipon po kami para sa pagpapakasal namin next year po. Magpapakasal ka nang hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Hindi ka man lang nagpaalam na magbo-boyfriend ka na. Ano na lang bang tingin mo sa amin dito? Boyfriend pa lang naman po Pero may balak na kayo magpakasal? Next year pa naman po yun. O yun na nga, magpapakasal ka. O ano nang ibig sabihin nun? Bubuo ka na ng pamilya mo. O tapos paano na kami? Sino na lang ang tutulong sa mga kapatid mo? Alam mong ikaw na lang ang inaasahan namin. Marami nang magbabago noon kapag nagkaroon ka na ng asawa. Ay, ayoko sa lalaking yon. Hiwalayan mo yan. Ang atat nyo naman na magkaroon ng sariling pamilya. Bakit po sila okay lang sa inyo? Sa katutulong pa naman po ako Pero sa inyo lang ni Papa. Siguro naman po nasa wastong edad na mga kapatid ko para sila naman po ang kumilos para sa sarili nila. Hindi naman po pwedeng ako na lang palagi. May sarili din po akong pangarap. Tinulungan ko na po sila ng ilang taon. Kaya sana naman po, hayaan nyo naman akong piliin yung buhay na gusto ko. O nakita mo na. Ngayon palang ganyan ka na Simula nung nakilala mo yung lalaki na yon, naging madamot ka na sa amin. Nangihingi ng pambili ng motor ang kapatid mo, hindi mo binigyan. O tapos nung birthday ng pamangkin mo, magkano lang pinadala mo? Hindi yun kaya magpa-party dito sa amin. Kaya pala, ramdam ko na may kakaiba Siguro sinusulsulan ka ng lalaki mo dyan. Ay, hiwalayan mo yan, ha? Hindi ko po pwedeng basta hiwalayan si Matt. Mahal ko po siya. Mamili ka. Kaming pamilya mo o yung lalaki mo. Hindi po ako mamimili dahil pareho ko po kayong mahal. Walang yung lalaki na yan Huwag ko lang talaga makikita yan. Ako, hindi ko yan matatanggap. Sumama ang ugali mo dahil sa kanya. Kahit na anong paliwanag ni Geneva sa kanyang ina, hindi siya nito pinakikinggan. Galit na galit pa rin sa kanyang nobyo at kung ano-anong masasakit na sinasabi. Sumama din naman ang loob ng dalaga dahil nasasaktan siyang hindi tinanggap ang kanyang nobyo kahit na mabait naman talaga ito. Hindi pa kinikilala ng pamilya niya pero masama na agad ang tingin. Hindi na rin siya gaanong kinakausap ng kanyang ina
Dahil ang sabi nito, saka lang siya kakausapin kapag nakipaghiwalay siya sa nobyo. Pero mahal na mahal ni Geneva si Matt. Minsan pa, naabutan na lang ni Charmy ang kaibigan na nakatulala. Oh, ayos ka lang ba? Anong gagawin ko? Saan? Ano ba meron? Ayaw tanggapin ni na mama si Matt. Anong gagawin ko? Ayaw na rin akong kausapin ng pamilya ko. Huwag mong sabihin sa akin na bala kong iwan si Matt para lang magkaayos kayo ng pamilya mo. Be, kapag yun ginawa mo, masasapok talaga kita. Maayos na nga kayong dalawa eh. Masaya naman kayo. Hindi talaga nila matatanggap si Matt dahil napapansin nilang natatauhan ka na. Hirap na sila kasi nga wala silang ipon. Ikaw yung inaasahan nila. Kaya nung tumigil ka magbigay sa mga hiling nila, nagiging kontrabida na yung boyfriend mo. Pero hayaan mo sila. Tapos ka na sa kung anong naitulong mo sa kanila. Pwede kang tumulong pero hindi mo pwedeng ibigay ang lahat ng meron ka. Katulad ng ginagawa mo noon. Pero para kasing nakukonsensya ako eh. Naaawa ako sa mga pamangkin ko. Ay bahala ka sa buhay mo. Kahit naman anong sabihin ko sa'yo, wala na yung saysay kung ikaw mismo hindi nakikinig. Bahala ka na. Sarili mo naman ang mahihirapan sa mga maling desisyon na gagawin mo eh. Piliin mo na lang yung tingin mong dapat mong piliin. Bahala ka na kung pamilya mong mas mananaig kaysa sa pangarap mong magkaroon ka ng pamilya. Pero sana, mapanindigan mo kung anong pinipili mo. Sa huli, mas pinili pa rin ni Geneva ang kanyang pamilya. Nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo. Pinalayo niya ito dahil hindi niya kayang tiisin ang mga magulang niyang nagtatampo sa kanya. Matapos nun, bumalik na naman siya sa matamlay na buhay. Si Matt na ang pinakamasakit na naranasan niyang pagkabigo dahil ang dami na nilang nasimulan. Ang dami nilang pangarap, pero lahat yon walang natupad dahil kasalanan din naman niya. Bumalik ng Pilipinas si Matt dahil nasaktan din siya sa ginawa ni Geneva. Halos gabi-gabing umiiyak si Geneva. Hanggang sa isang gabi, tumawag ang kanyang ina. Umiiyak siya noon dahil naaalala niya ang kanyang nobyo. O Chikoy, ito na si tita mo. Bilisan mo na, kausapin mo na. Ano ulit yung hinihingi mo sa kanya? Ano yun? Tita, buy mo po ako ng tablet ulit. May mga games po kasi akong gusto eh. Sige na po, tito. Wala pa akong sahod. Next week pa yun. Okay lang po. Basta po bigay ka, pambili kong tablet. Oo, sige. O anak, yung request din ng kapatid mo ha. Yung hinihingi niya raw sa yung pera kasi gusto niyang sumama doon sa mga pinsan niyo na pupunta ng Palawan ata yun. Eh minsan lang naman yun magbakasyon at gumala. Pagbigyan mo na. Tapos yung sabi ng papa mo, kasi nga yung mga kamag-anak niya uuwi dito sa atin. Kaya dito sana sila patutuloyin. Tapos mag-outing, sagot ng papa mo. Para ipakita rin sa kanila na nakaangat na tayo sa buhay. Hindi na makakibo pa si Geneva dahil nabibigyan na siya sa dami ng sinasabi ng kanyang ina. Wala na siyang ibang maintindihan. Pero ang alam niya lang, iisa lang naman ang gusto nito. Ang magbigay siya ng pera para makuha nila ang kasiyahan nila. Habang siya, pinipili niyang magdusa mag-isa. Iyak na ulit siya ng iyak nung pinatay na ang tawag. Kaya nakita siya ni Charmy. Oh, ano nangyari sa'yo? Kanina ka pa dyan, hindi pa natutuyo yung luha mo. Bakit wala man lang pakialam sa akin ng pamilya ko? Ay, ewan ko sa'yo. Nasabi ko na yan noon. Ayoko na magsalita. Kasalanan mo naman yan eh. Ayaw na sana kitang sisihin, pero sinong sisisihin ko? Alam nga naman pamilya mo. Kaya sila naging ganun dahil sa'yo. Sabi ko nga, you deserve what you tolerate. Sinabi ko na sa'yo hindi lahat ng pagtitiis mo magdadala sa'yo ng tamang landas. Ang tanga mo. Sa totoo lang. Imagine, ikakasal ka na sa tamang tao para sa'yo. Sinayang mo pa. O ano ka ngayon? Malungkot dito sa ibang bansa? Gatasan ang batugan mong pamilya? Tanga ka. Tanga.
Wala akong pakialam kung masaktan ka sa mga sinasabi ko. Sige, ayan. Iyak pa. Hindi na makapagsalita pa si Geneva dahil iyak siya ng iyak. Hindi na niya alam kung anong pwede niyang gawin. Hindi na niya alam kung saan siya tatakbo. Sinong pwede niyang makausap at mahingian ng tulong dahil nga lagi sa kanya ang bato ng sisi. Mas nagagalit pa sa kanya ang mga taong nakakarinig ng kwento niya. Wala siyang awa na makuha sa iba dahil alam ng lahat na kung hindi naman niya ginawang baldado ang pamilya niya, hindi naman aasa sa kanya lahat. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, masama pa rin ang loob ni Geneva. Pero ang pamilya niya, hingi pa rin ng hingi sa kanya. Minsan pa, tumawag na naman sa kanya ang ina. Anak, magpadala ka na ba sa kapatid mo? Mag-birthday na yung pamangkin mo. Magpapaparty dito para invite yung mga kamag-anak natin. Nagpadala na po ako nung nakaraan Nangihingi nga ulit ngayon dahil kailangan. Ay yung perang padala mo pinanggastos dahil pinaayos ng motor. Ay, may hinihingi palang papa mo ha. Sabi niya yung sa e-bike ba yun? Gusto niyang bumili. May binili na pong kolong-kolong para kay Papa, di ba? Eh yung kapitbahay kasi datin may e-bike. Ayun, natuwa ang papa mo. Nangihingi ng pambili. Hindi ko po alam. Siguro magbibigay ako nung sakto lang po muna. Sakto? Anong sakto? Yung pambili lang po ng pagkain tapos bayad sa ibang bills. Wala na pong sobra. At bakit? Paano naman yung mga kapatid mo rito? Yung request namin ng papa mo. Yun lang po muna, Ma. Kasi po uuwi na ako ng Pilipinas. Ayoko na po rito sa ibang bansa. Bakit ka uuwi ng Pinas? May milyon ka na bang naiipon? Eh kung wala pa naman, dyan ka na lang muna. Kung uuwi ka, paano naman kami? Alam mo nang ikaw lang ang inaasahan namin. Huwag mong sabihin may lalaki ka na namang susundan dito sa Pilipinas. Ano ba? Hindi ka ba mabubuhay ng walang lalaki? Akala mo naman mamamatay ka kung wala kang boyfriend. Basta po yun na yun. Papahinga na po muna ako. Pinataya ni Geneva ng tawag ang kanyang ina. Yun na lang ulit ang pagkakataon na nagawa niyang tumanggi sa hinihingi sa kanya. Nagawa niya yon ng ilan pang mga buwan. Mas lumaki ang ipon niya dahil kahit na anong galit at pangungonsensya sa kanya ng pamilya niya, hindi na niya pinakikinggan. Hanggang sa tumawag ulit ang kanyang ina. Ano? Wala ka ba talagang balak magbigay sa amin ng pera? Hindi mo ba nababasa yung mga chat ng kapatid mo? Nangihingi ng pera para sa birthday ng asawa niya. Wala ka man lang bang awa sa amin? Anong gusto mong maramdaman namin, ha? Ano bang ginagawa mo dyan sa ibang bansa? Pinadalan ko po siya. Pinadalahan mo? Eh magkano yung pinadala mo sa kanya? 2,000. Eh saan naman makakaabot yun? Malaki na po yun, Ma. Birthday ko nga rito, sardinas ang handa ko eh. Yun lang ang kinain ko mag-isa. Magkano lang naman po ang pansit? Ano yun? Eh nakakahiya naman kung yun lang ang handa. Ano pong nakakahiya doon? Eh noon po wala nga pong handa kapag may birthday sa atin. Hindi nyo naman po kailangan pakainin lahat ng tao. Okay na po yun. Kasi yun lang po ang kaya ko sa ngayon. Hindi ka na talaga maaasahan sa buhay eh. Wala kang kwenta. Yan na nga lang ang kaya mo ibigay sa amin na hindi ka pa makatulog. Ano pa po bang gusto nyo? Sinunod ko na nga po lahat, di ba? Nung gusto nyong bumili ng kung ano-anong gamit, nagbibigay ako. Lahat po ng hinihingi at hinihiling nyo. Nakipaghiwalay ako kay Matt dahil gusto nyo. Ngayon po, nagkakaroon na ako ng desisyon para sa sarili ko. Hayaan nyo naman po muna ako. Hindi ko na po obligasyon ng birthday ng kung sino-sino. Nagbigay ako, sapat na po yun. Hayaan nyo naman po magtrabaho sila para kung may gusto sila, mabibili nila. Ilang taon na po sila, Ma. Bakit po sa akin nyo naman po pinapasan lahat? May pamilya na po sila. Ang sabihin mo madabot ka talaga. Pinagyayabag mo na yung pera mo porket nasa ibang bansa ka. Sinusumpa kita. Sana maghirap ka ng todo. Hindi ka na sana makaahon sa buhay, animal ka. Sa mga naugali mo ha. Para magbigay lang ng tulong sa pamilya mo, hindi mo pa magawa. Gagapang ka talaga sa hirap. Minsan lang po akong tumanggi sa inyo, Ma. Para naman pong napakalaki na ng kasalanan ko sa inyo.
Wala akong pakialam! Masama kasi ang ugali mo! Dapat sa mga anak na gaya mo, hindi umaasenso sa buhay. Total, wala ka namang balak bumawi sa pamilya mo. Ano pang saysay na umahon ka? Hindi na nakaapila si Geneva dahil pinatay na agad ng ina ang tawag. Pati mga kapatid niya, nagpadala ng mensahe sa kanyang nagagalit ang mga ito sa kanya dahil sobrang sama nga raw ng loob ng kanilang ina. Pero kahit na ganon, nagmatigas pa rin si Geneva. Gusto niyang bigyan naman ng panahon ng kanyang sarili, lalo na at tumatanda na siya. Bigla niyang naisip na ayaw niyang umabot sa punto na wala siyang naibigay sa sarili niya. Minsan pa, nakapag-usap silang dalawa ni Charmy. Galit pa rin sila sa akin. Sinasabihan nila akong masamang tao, masamang anak, masamang kapatid. Lahat na sila sinumpa na ako. Natatakot nga ako eh. Paano kung magkatotoo yung mga sumpa nila sa akin na magiging mahirap ako habang buhay? Nagagapang ako sa hirap. 'Di ba? Totoo yung mga sumpa na ganyan. Huwag ka maniwala sa sumpa. Mangyayari lang yun sa buhay mo kung paniniwalaan mong mangyayari. Tsaka, wala ka namang ginagawang masama, no? Tumanggi ka lang sa hiling nila. Inabuso ka na ng pamilya mo. Palahingi. Saka minsan, yung taong nanunumpa, sa kanila yung napupunta. Kaya huwag ka mag-alala. Lagi ka lang magdasal. Hindi sa'yo tatama ang sumpa, kundi sa mga taong sumusumpa sa'yo. Kaso, pamilya ko naman yun. Kawawa naman sila. Naaawa ka sa kanila, pero sila hindi naaawa nung isinumpa ka nila. Tigilan mo nga ako, Geneva. Kung mahal ka ng pamilya mo, iintindihin ka nila at hindi sila hihiling ng masama sa'yo. Yan ang mahirap eh. Tinulungan mo sila, pero nung huminto ka, naging masama ka ng tao sa mga mata nila. Hindi kailanman maituturing na pamilya ang taong humihiling ng pagbagsak mo. Lalo na kung yung paghihirap mong umangat para naman din sa kanila. Kalokohan na yung sinasabi nilang mahal ka nila dahil hindi ganyan ang tunay na pamilya. Imbis na humiling sila ng ikababagsak mo, mas hihilingin nilang ikaw unlad mo dahil alam nilang damay sila sa tagumpay mo. Hayaan mo sila ang magtamasa ng sumpa nila sa'yo, no? Huwag mo na silang intindihin. Natatakot ako kasi nabalitaan ko na naibenta na yung motor, saka ibang bigay ko sa mga kapatid ko. Wala na raw kasi silang makain. Hindi mo na kasalanan yun. Kung wala silang makain, edi magtrabaho sila. Ang dali lang mag-apply ng trabaho dun sa atin. Kung mahihirapan sila, natural lang naman yon dahil may pamilya silang bubuhayin. Sana, hindi sila nag-asawa at nag-anak kung hindi nila kayang responsibilidad. Pero, hindi ba ako masamang tao? Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Ang hirap mo minsan kausap. Makatulog na nga lang. Sinasayang ko pa oras ko magpaliwanag sa'yo. Simula nung isinumpa ng pamilya ni Geneva ang dalaga, hindi na yun nawala sa isipan niya. Na para bang sa tuwing gabi, hindi na siya nakakatulog ng maayos dahil lagi niya yung iniisip. Halos 1 linggo rin na ganon siya, pero lagi din siyang naniniwala na hindi tatalab sa kanya ang sumpa. Isang beses, tinawagan na naman siya ng kanyang ina. O ano? Ganyan ka pa rin katigas? Siguro niya naghihirap ka na dyan. Dahil ganun naman ang nangyayari sa masasamang anak. Alam mo ba na nasa Biblia yon? Na hindi ka dapat maging masama sa mga magulang mo at sa pamilya mo? Kaso, nasisilaw ka ng pera. O baka naman, may bago ka na namang lalaki dyan. Nagpapadala naman po ako sa inyo, ma. Padala na pala yung ganon. Hindi mo malang maibigay yung mga pangangailangan namin. Naibibigay ko naman po, ma. Sapat naman po yung padala ko para sa inyo ni Papa. Para po sa panggastos nyo sa pagkain, sa bills, tapos po sa iba pang gusto nyong bilhin. Paano naman yung mga sa kapatid mo? Paano naman yung sa mga kapatid mo? Sa mga pamangkin mo? May gusto pa namang ipabili si Chikoy. Kaso hindi ka naman makausap na maayos. Nagtatampo na sa'yo yung bata. Hindi ko po muna maibibigay yung mga ganyan, ma. Lalo na po yung mga hindi naman po talaga pangangailangan. Kasi po, ang hirap na po ng buhay ngayon. Kailangan din po magtipid. Para po matuto na rin naman silang magtrabaho para sa pamilya nila. Saka po para hindi nasasanay yung mga bata na lagi na lang pong nanghihingi.
Para po malaman din nila na pinaghihirapan yung pera na pinambibili ng mga gusto nila. Para din po yun sa pagkatuto nila na magpahalaga sa pera. Yung kailangan lang po, hindi po yung laging gusto lang. Ay sus! Kailan ka pa natuto ng mga ganyan? Kung ano-ano kasing pinanonood mo. Mga payo ng demonyo. Yun ka na rin siguro eh. Baka naman sumasamba ka na sa kadiliman ha? Kaya nawawalan ka na ng utak. Nakakalimutan mo na kung anong kahalagahan ng isang pamilya. Hindi po, Ma. Sana po kasi kayo rin maintindihan niyo ko. Mahirap po sa akin yung ganitong desisyon ko pero kailangan ko pong gawin. Dahil po minsan, sobra na rin po kayo kumanghingi eh. Dapat po pare-pareho nating tinutulungan ng isa't isa. Sus! Ayan ka na naman! Kaya dapat lang sinusumpa ka. Kaya isinusumpa ulit kita. At sana maghirap ka kung nasaan ka man ngayon. Para malaman mong nakakarma ka na dyan sa mga mali mong ginagawa sa pamilya mo. Matapos lang din noon, agad na pinatay ni Eresita ang tawag. Pero sa halip na ang anak niya ang talaban ng sumpa, mabilis lang din yung napunta sa kanila. Lahat ng meron sila, naibenta na nila. Hanggang sa pati ang bahay na pinagawa ni Geneva, naibenta nila dahil kailangan nila ng pera. Nangupahan na lang sila ng maliit na bahay. Kahit na magtrabaho ang sino man sa kanila, hindi sila nakakaahon sa kahirapan. Mas lalo lang silang gumagapang. Umaabot pa sa punto na halos hindi na sila kumakain sa isang araw. Dahil lahat ng naipapadala ni Geneva, inuubos nila sa kung ano-anong luho nila. Inaakala kasi nila na darating din ang araw na maaawa sa kanila si Geneva. Halos ilang buwan na lumipas, paulit-ulit lang ang nangyayari sa kanila. Minsan pa nga, ayaw na lang ni Geneva na makarinig ng kwento tungkol sa bahay nila dahil nahihirapan siyang tanggapin ang sinapit ng pamilya niya. Tingin mo ba sobrang sama kong tao? Alam ko na naghihirap na yung pamilya ko, hindi ko pa tinutulungan. Hindi mo ba tinutulungan? Eh di ba, nung ibinenta ang bahay, nagbigay ka ng pangkuha nila ng sanlang tira? Dahil alam mong mahirap mangupahan? Pero ano bang ginawa ng pamilya mo? Di ba? Pinaggagagastos nila sa panay alak, sa panay inom, hanggang sa nauwi na naman sa pangungupahan. O tapos nun, panay pa rin sila luho. Alam mo, yung paulit-ulit na panunumpa sa'yo ng pamilya mo, sa kanila mapupunta. Pansin mo naman siguro, di ba? Yun na nga, kaya nga mas lalo ko naaawa sa kanila. Kaso naman si Mama, lagi pa rin ako sinusumpa. Hayaan mo sila. Ang sasama ng mga ugali eh. Isusumpa nila yung nag-iisang tao na nakakatulong sa kanila dahil lang sa naglagay ka ng boundaries. Ewan ko ha. Masama na siguro ako nung natuwa akong sa kanila tumalabang sumpa. Masasama ang loob ko kapag ikaw ang tinablan nun. Hayaan mo na. Basta tumutulong ka naman. Kasalanan na nila kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon. Habang nag-uusap silang magkaibigan, bigla namang tumawag ang ina ni Geneva. Kaya lahat ng usapan ay dinig na dinig ng kaibigan niya. O ano? Hindi na kami kumakain oh. Ma, 1 linggo pa lang po yung nakalipas nung huli ako nagpadala sa inyo ng pera. Naubos niya na po yun? Aba, ay malamang ang dami namin pinagkakagastusan. Ano bang akala mo sa amin hindi gumagastos? Sabi ko naman po sa inyo na tipirin nyo yun. Paano? Nagpa-party yan sila kahapon, birthday ng hipag mo eh. Ay, may naririnig akong demonyo bumubulong dyan sa tabi mo. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Ang hilig mong makinig sa sinasabi ng iba, kaya nakakalimutan mong pamilya mo. Yan din siguro yung demonyong nagpupumilit sa'yo na tiisin mo kami. Hoy! Para po sabihin ko sa inyo na hindi akong devil dito, no? Kayo po yun. Lagi ninyong kinukonsensya tong kaibigan ko na sumunod sa inyo. Eh, mali-mali naman din po ang ginagawa ninyo sa buhay nyo. Ang dapat nyo kasing ginawa, tinuruan ninyo mga anak ninyong magkikikilos. Magtrabaho naman sila. Mahiya naman sila sa kapatid nila, lalo na kung may asawa na sila. Hindi yung nakapag-abroad lang ang kapatid nila, naging baldado na sila. Tapos nagiging maluho pa. Eh magkano lang naman ang sahod itong si Geneva? Ay, ikaw dapat ang isinusumpa. Sana maging baldado ka. Tutal,
Yon naman ang hilig mong sabihin! Ah, hindi ako tatablan yan. May shield ako. Babalik yan sa'yo. Kaya kilabutan ka na. Baka biglang ikaw ang mabaldado. Hindi ako matatakot sa sumpa ng isang tao dahil mas makapangyarihan naman ang Diyos ko, no? Para matapos na ang alitan ng dalawa, lumabas na lang muna si Geneva para kausapin ang ina. Alam niya kasi napapatulan ni Eresita si Charmy habang hindi naman din titigil si Charmy na ipaglaban kung ano ang sa tingin niyang tama. Kahit na makipagsagutan pa siya sa mas matanda sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na ganong klase ng kaibigan ang ipinagpamalaki mo sa akin. Ma, bakit po ba ang hilig niyong manumpa? Alam niyo naman po na masama yun eh. Alam niyo naman po na makapangyarihan ang dila ng isang tao. Kaya po lahat ng sinasabi natin, dapat po iniisip muna natin. Paanong hindi ko yun maisusumpa? Napakasama naman din kasi ng ugali ng babae yun. Matagal na akong naiinis sa ugali ng babae na yun eh. Kaya nga sinabi ko sa'yo, iwasan mo na siya, di ba? Na huwag ka na makipagkaibigan sa kanya dahil masama na makihalubilo sa ganong klase ng tao. Walang pagmamahal sa pamilya niya. Mabait naman po si Charmy. Ma, iwasan niyo na po yung mga sumpa na sinasabi niyo. Matakot naman po kayo dahil baka po sa inyo yun mapunta. Hay leche! Huwag mo akong pinangangaralan ha! Anak lang kita. Tsaka kung kasumpa-sumpa naman ang ugali ng isang tao, dapat lang na masumpa sila. Ikaw nga, nagiging masama ng ugali mo eh. Kaya dapat lang din sa'yong gumapang sa hirap. Gusto niyo po akong gumapang sa hirap pero sa akin naman po kayo lumalapit kapag walang-wala po kayo. Paano na lang po kung nagkatotoo yung sinasabi niyo? Paano na lang po kung tumalab sa akin? Gumapang ako sa hirap. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng pera. Sino na lang po ang tutulong sa inyo? Bago ka magsabi sa akin yan, alamin mo muna kung nakakatulong ka ba sa amin. Hindi po ba? Ako po nagbabayad ng renta nyo. Ako po nagbabayad ng bills. Ako po nagpapadala ng pangkain nyo. Kung gumagapang po ako sa hirap, paano na lang po kayo niyan? Paano po kayo makakabayad ng bahay at bills? Ano pong ipambibili nyo ng pangkain nyo? Ako na lang po ang nakakatulong sa inyo. Ako pa po yung hinihilingan nyo ng masama. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo naman ang laki ng utang na loob namin sa'yo. Obligasyon mo naman bigyan kami ng mga pangangailangan namin. Hindi ka na lang sana namin pinuhay kung ganyan lang din pala. Iniiba niyo po ang usapan, Ma. Hindi na naituloy ni Geneva ang mga gusto niyang sabihin dahil agad na pinatay ng ina ang tawag. Noong araw din na yun, nalaman na lang niyang naaksidente ang ina. Lumusot daw ang paa nito sa sinasakyan na tricycle. Naospital ito at matapos nun, nalaman na kailangang putulin ng paa para maiwasan ang impeksyon na dala ng kinakalawang na bakal na tumusok dito. Sa ganun lang din kabilis na pangyayari, naging baldado na si Eresita. Ang sumpa na binitawan niya para kay Charmy, mabilis lang ding umepekto sa kanya. Sa kanya mismo tumalab ang dapat na hiling niyang masama sa ibang tao. Kaya mas lalo siyang nagalit. Kung ano-ano na namang sumpa ang binitawan niya, pero sa kanila lang din ito tumatama. Kung anong masama niyang sinasabi, masama rin ang balik sa kanila. Pero hindi niya yun tinatanggap. Sinasabi niya, darating din ang para kina Charmy at Geneva. Dahil sa nangyaring yon kay Eresita, hindi na siya makapaghanap buhay, kaya napilitan ng ibang kapatid ni Geneva na magtrabaho para sa pamilya nila. Lalo na at ang dami nilang utang sa mga naging luho nila na ayaw nilang bitawan. Umaasa pa rin kasi silang babayaran ni Geneva ang mga utang nila, na para bang pambawi na lang din sa kasalanan na nagawa sa kanila ni Geneva. Kahit na ang totoo, wala namang ibang kasalanan si Geneva. Nagmukha lang itong kasalanan dahil nagagawa na niyang tumanggi na magbigay sa mga taong walang ibang ginawa kundi gastusin ang perang pinaghirapan niya sa mga walang kwentang bagay. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpasya na rin ang magkaibigan na umuwi ng Pilipinas. Noong nasa Pilipinas na sila, hindi na alam ni Geneva kung saan sila uuwi.
kung sa bahay ba kasama ang pamilya niya o hahanap na lang ng matitirhan. Pero mas nanaig ang payo ng kaibigan na bumukod na lang muna siya. Dahil kung makikisiksik pa siya sa pamilya niya, magiging miserable lang ulit ang buhay niya. Mabuti na lang sinunod niya ang payo ni Charmy. Dahil kahit paano, nakakilos siya ng maayos at nagkakaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa at magkaroon ng katahimikan. Hanggang sa isang beses, nagpasya siyang bumisita kung nasaan ang pamilya niya. Naawa siya sa nakikita niya. Maliit na bahay, marumi, siksikan pa silang lahat. Ang una pa ngang bumungad sa kanya ay si Chikoy. Tita, buy mo ako toys. May pasalubong ako. Eto. Ayoko niyan po eh. Gusto ko po yung may remote po. Yung ganun sa kaklase ko po, yung car na may remote. Mahal yun. Hindi mo naman yun magagamit lagi. Sa kabin nilang kita nung helicopter, di ba? Nasaan na yun? Tinapon ko po yun. Ayaw ko po nun eh. Nakita mo na? Ang mahal nun tapos tinapon mo lang. Tatampo na po ako kapag hindi mo ako bibilhan. Susumbong po kita kay Lola. Kakaiba na ang ugaling pinapakita ni Chikoy. Bata pa lang siya, pero hindi niya naiintindihan ang salitang pagtanggi. Nasanay kasi ito simula nung bata pa na lahat ng gusto niya at hiling niya na ibibigay ni Geneva. Kaya pati bata, hindi na siya pinapansin dahil lang sa ayaw niyang ibigay ang ipinabibili nito. Maya-maya pa, nakita ni Geneva ang kapatid niya. May trabaho ka na ba? Sa halip na sagutin siya ng maayos, nagalit pa sa kanya ang kapatid niya. Siya ang sinisisi kung bakit hirap na hirap sila sa buhay. May 3 na kasi itong anak at ngayon nagtatrabaho buong araw sa maliit na sahod. Bakit sa akin ka nagagalit kung nagtatrabaho ka? Ayaw mo ba nun? Ikaw na ang kumikita ng pera para sa pamilya mo? Di ba nga dapat mas naiintindihan mo na ako? Ang tagal kong nagtatrabaho para kumita ng pera na pinanggagastos nyo lang sa kung saang luho nyo. Dapat mas naiintindihan mo ko na hindi pala ganun kadali ang pera. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na masaya na siguro si Geneva na hirap sila sa buhay. Na halos gumapang na sila, maitawid lang ang pang-araw-araw nilang buhay. Lalo na yung pagbuhay sa mga bata. Pinapamukha kay Geneva na dapat siya ang may obligasyon sa pamilya niya. Na dapat ay siya ang bumubuhay sa kanila. Nasanay lang kasi silang sa kanya umaasa. Kaya ngayon na tumigil na siyang magbigay ng higit sa kaya niya, akala ng pamilya niya ay parusa na sa kanila ang pagbabanat ng buto para sa sarili din naman nilang pamilya. Wala ni isa sa pamilya ni Geneva ang nakakaintindi sa kanya, maging ang kanyang ama. Sa katunayan ay ayaw siya nitong kausapin. Ginawa niya naman ang lahat, pero ayaw talaga siyang pansinin ng ama. Galit ito sa kanya at sa desisyon niyang piliin ang sarili niya kaysa magbigay palagi sa hinihingi ng pamilya niya. Kaya si Eresita na lang ang kinausap ng dalaga. Putol na ang paa nito, nakaupo na lang palagi. O ano? Mabuti naman naisipan mo pang puntahan kami rito. Ano, nakita mong papa mo? Sama ng loob na sa'yo. Ayaw nga po niya akong kausapin. Paano ka ba naman kakausapin ng papa mo? Hindi mo na kami tinutulungan. Hindi po ba tulong yung binibigay ko? Alin? Yung kakarampot na pera? Tapos yung grocery na pinadala mo sa amin? Hindi mo ba nakikita na hirap na kami sa buhay? Parang kami yung gumapang sa kahirapan sa halip na ikaw. Ikaw yung walang kwentang anak. Basta po ang alam ko, nakakatulong ako sa inyo. Lalo na kapag nagdadala ko sa inyo ng makakain nyo. Ako na rin po yung nagbabayad ng lahat dito sa bahay. Sus! Yun na ang pinagmamalaki mo. Hinayaan mong mahirapan kakatrabaho mga kapatid mo. Wala kang kwenta. O tapos yung papa mo, hindi man lang niya nabigyan ng regalo mga kamag-anak niya. Lalo na nagsipuntahan dito. Dahil hindi ka man lang nagbigay ng pera sa kanya. Napahiya siya. Alam mo ba? Ha? Alam mo naman ang papa mo. Ayaw na napapahiya siya. Tapos hinahayaan mo kaming tumira sa ganitong bahay.
kung may pakialam ka sa amin, sana binilhan mo kami ng bahay. Ikaw, hindi ka nakukonsensya na natutulog ka sa magandang bahay habang kami sa ganito nakatira. Di ba po kumuha ko ng bahay nyo pero ibinenta nyo lang? Sapat na po siguro yung naitulong ko at tinutulong ko ngayon. Kung ano man po nangyayari ngayon, baka pagmulat na lang din po ito sa inyo na mahirap ang buhay kaya dapat hindi sinasayang ang pera. Ay huwag ka na nga magpapakita sa amin. Sana talaga'y maghirap ka sa buhay. Mas mahirap. Sobrang hirap. Gumapang ka palalo. Yan na po ang sinasabi ko sa inyo na iwasan ninyo. Dahil alam nyo naman po na sa inyo nangyayari yung sumpa nyo, di ba po? Kayo po ang gagapang niyan sa kahirapan eh. Lumayas ka na rin. Malas ka sa buhay namin. Mag-iingat na lang po kayo lagi. Hindi ko rin po alam kung kailan po ulit tayo magkikita, ma. Pero sana naman po balang araw, mapagtanto nyo rin kung anong ginagawa ko ngayon. Sana po, mamulat din tayong lahat sa tunay na kahulugan po ng pamilya. Simula nun, mas lalong naghirap sa buhay sina Eresita. Nagkakagulo na rin sila dahil laging nagtatalo ang mga anak niya. Laging pinag-aawayan ang tungkol sa pera. Lagi silang galit dahil hirap na hirap silang kumita ng pera. Lalo na at lumalaki na rin ang mga batang anak nila. Kailangan ng mag-aral. Mas malaki na ang gastos. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nila nagagawang tanggapin na sila ang may mali. Nagiging isang kahig, isang tuka na lang sila kahit na may naibibigay na pera si Geneva. Dahil kahit na ayaw na siyang tanggapin ng pamilya niya, hindi niya pa rin pinababayaan ang mga ito. Siya pa rin ang nagbabayad at nagbibigay ng ibang pangangailangan. Pero hindi na niya sinasalo ang obligasyon na hindi para sa kanya. 1 taon ang lumipas, lumipat ng ibang bansa si Geneva. Doon siya nakapangasawa at nagsimula ng bagong pamilya. Ang kaibigan niya namang si Charmy ang madalas na nagbabalita sa kanya tungkol sa nangyayari sa pamilya niya. Minsan talaga, sumosobra sa pagiging palahingi ang isang pamilya, lalo na kung iisa lang ang sumasalo ng obligasyon. Sa umpisa, parang wala lang, konting tulong dito, konting abot doon. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, unti-unti ka nang nauubos. Hindi lang pera ang nawawala, pati lakas, oras at sariling pangarap pa ay nadadamay. May mga pagkakataon na ang simpleng hiling ay nagiging sunod-sunod na pangangailangan. Kapag nasanay ang isang pamilya na may laging nagbibigay, nawawala ang kagustuhan nilang kumilos para sa sarili. Hindi na nila naiisip kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng taong kanilang hinihingian. Para bang ang nakikita na lang nila ay kung ano ang kaya nitong ibigay, hindi kung ano ang nawawala sa kanya. Ang masakit pa, hindi na nasusuklian ng pasasalamat ang naibibigay, kundi ng panibagong kahilingan. Laging kulang, laging hindi nagiging sapat. Lalo na sa mga kabayan na nasa ibang bansa, laging naririnig ay kung magkano ang maipapadala, ni walang pagtatanong ng kanilang kalagayan. Ang isa ring problema ay kapag hinayaan na masanay sila sa palahinging ugali. Kaya dapat tandaan na ang pagtulong ay hindi nangangahulugang kailangang isakripisyo ang lahat. Dahil hindi naman laging responsibilidad na akuin ang lahat. Lalo na't kung may kakayahan naman sana silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Dahil ang tunay na pamilya ay nagtutulungan, hindi umaasa sa iisa. Dahil ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang naibibigay, kundi sa kung paano kayo nagtutulungan upang sabay-sabay na bumangon sa buhay. Kayo ba mga apo? Naranasan na ba niyong magbigay ng sobra-sobra? O may pamilya rin kayong palahingi? Ano ang inyong ginagawa at paano niyo to hinaharap? Maaari niyo yang ibahagi sa amin. Kasabay na rin ng inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo.
Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng aklat ni Lola Telang. Rowena and Inoy Zarcedo, Angeline Denaga, Joel Oros from Sydney, Dionisio at Lyson family from Calamba, Omamalin family, Jolay, Jade, Jessa at James, Leia, Joanna, Mayan, Jessa, Marlene, Bebe, Myla, Ange Orneriza, Rodriguez family from General Trias, Cavite, Lawrence Cheng at GH Ladies. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.